Ayan, tapos na nating i-layout ang mga PVC pipe para sa ating outlet at saka sa ilaw. In the quiet of the night, stars shine so bright. A gentle breeze whispers our story in flight. I'll set the scene for this tale so right. Ayan na nga guys, tapos na natin i-drawing ang ating plano. At ngayon guys, magle-layout na tayo ng mga connection sa ating mga ilaw at sa ating mga outlet. Ayan, at ito na nga yung ating ginawang plano para sa ating electrical na ating pag-installan. Ngayon guys, bago natin ginawa ito, dapat muna natin puntahan yung bahay na ating pagkakaroon ng electrical para magawa natin ang plano. At ito na yun. Ang mga ilaw na to, nakalagay yan sa receptacle at yung receptacle nakalagay yun sa Johnson box. Yan. Bawat Johnson box may 4 na butas yan. Diyan ang butas. At ngayon, ang ating i-connect ito. Yan. Bali, yan yung PVC pipe. Ito yung manggagaling sa ating panel board. Ganyan, dito ang panel board. Yan. Tapos, para dito sa isang ilaw, i-connect natin dito sa isang butas ng Johnson box. Yan. At dito, ang sa outlet. Ayan. At dito sa isang butas, dito yung ating switch. Yan. Ganyan. Tapos dito, yung para sa CR, ito, dito tayo magkukunik. Yan. Puro PVC pipe yan guys. Yan. At yung sa ating switch, dito naman tayo magkukunik sa isang butas. Punta sa switch. At yung outlet, galing sa switch, diretso na yun sa ating outlet. Bali, isang PVC lang sila. Dadaan yung linya ng outlet dito sa linya ng switch. Ayan, diretso na yan dyan. At dito sa CR, ito yung magiging line ng switch niya. Yan, ganyan. At kung paano naman natin masuplayan itong dito sa kitchen, dito tayo kukuha. Yan. Kasi tinignan ko yung bahay, dito lang ang open na area na pwedeng mapagpadaanan ng ating PVC pipe. Yan. At dito tayo dyan sa outlet. Yan. Bali yung sa linya ng ilaw, dito natin pinadaan at linya ng outlet. Yan. At dito, yung switch nitong sa kitchen, dito na natin pababalikin. Or, maglalagay na lang tayo ng Johnson box ulit dito para makatipid tayo ng tubo or wire. Yan. Dito pa kasi tayo gagawa pa kasi tayo dito ng control na 3-way para dito at saka dito. Diretso natin ang tubo dito sa isang pintuan. Yan. 3-way na ang magdadala dito. Kasi kung hindi tayo maglalagay ng switch dito, pag pumasok tayo dito sa isang pinto, hindi natin mapapailaw itong bulb dito. Madilim. Pupunta pa tayo dyan at i-switch dito. At kung dito naman tayo magagaling, pupunta tayo dyan. At kung dito lang ang switch sa kabila, ay pupunta ulit tayo dito. Madilim din. Kaya 3-way na lang ang gagamitin natin. So, ibahin na lang natin itong ating piping. Yan. Bali, maglagay na lang tayo dito ng Johnson box. Yan. Para ang line natin, diretso na dito. At saka yung sa linya ng switch, ibababa na lang natin dito galing sa Johnson box. At yung maging supply dito, dito na lang tayo magagaling sa Johnson box. Paganyan na lang ating gagawin. Mas nakatipid sa wire. Ayan. Tapos dito, isa pang pipe ang ililinya natin dito. Dito tayo magagaling. Yan. Papunta doon. Yan. At saka yung sa switch, dito na rin. Paganyan. Yan. At yung sa outlet, padadaanin lang natin sa switch ang paging supply ng outlet natin. Ayan. At saka dito na lang tayo kukuha ng supply dito sa outlet. Dito. Yan. Paganyan. Tapos, ang switch ito, dito. Ganyan na lang ating gagawin. Yan. At saka ito yung sa outlet. Yan. Dito na yan. At saka yung magiging supply dito sa taas. Ito, yung sa second floor. Dito yun nakapatong. Kasi isla ito. Ito na yung sa taas. Yung sa second floor. Yan. Ngayon, dito tayo maglalagay ng supply para dito sa second floor. Ito na yung tubo. Yan. Ganon din, maglalagay din tayo ng Johnson box dito para sa switch. Bababa na lang yung switch dyan sa may hagdanan. Tapos, ipalusot natin dito yung tubo. Dito na siya lulusot. Patas na siya. Ayan, tapos na nating i-layout ang mga PVC pipe para sa ating outlet at saka sa ilaw. Ngayon, balikan ulit natin. Ito, galing sa panel. Ito yung panel. Yan. At ito yung ating para sa switch. Yan. At ito naman para dito sa isang kwarto. Yan. Istorya yan. Yan. At dito sa outlet. At ito yung sa switch. Nako tayo dito. Pumunta sa isang ilaw. At pumunta ulit sa isang ilaw. Para sa CR. Ito yung pumunta sa switch. Balik ulit tayo dito.
pumunta siya sa junction box. Maglalagay tayo ng PVC dyan pababa para sa switch. At galing sa switch, dumiretso tayo sa outlet. Para isang linya na siya. Isang pipe lang ating gagawin. Saka dito, bali, linakyan na natin ang ating pag-drawing dito sa ating mga pipe kasi baka hindi nyo makita. Yan. Saka dito, galing junction box, pumunta siya dito sa ano yan ito? Kitchen. Pumunta siya dito sa ilaw. At saka naglagay din tayo ng pipe dyan para sa outlet. Tapos, nagdiretso dito sa isang pinto para yan sa switch. Bakit dalawa na yung switch niya? Kasi ito, kukontrolin niya ng 3-way. May letter tayo dyan, letra G, G, ito G din. Maglalagay tayo ng 3-way dyan. Kasi kung pumasok ka dito, at pupunta ka dito sa kitchen, or dining or kitchen, yan. Dito yata yung kitchen, dito yung dining. Tapos, bubukas ka dito ng ilaw, yan. Tapos, lalabas ka dito, naka-ilaw pa yan. At tapos kung papasok ka dito, pag wala dito switch, tatakbo ka pa ganyan, dito mo papatayin. Ay, madilim. Kaya, nilagyan na lang natin ng 3-way para pag may pumasok dito, ilaw, maliwanag. Tapos pag pumunta na dito, sa parting to, pwede na siyang patayin. Ayun. Yan, pumunta siya dyan. Okay na itong isang staircase natin. Okay na yan. Dito sa kwarto, yan yung galing sa panel. Yan, dito sa ilaw. Diretso. Tapos yung switch para dito, ito na, yan. Tapos may outlet naman dyan. Yung linya ng outlet, papadaanin na lang natin doon sa may switch. Pababa siya. Yun. At saka yung isang outlet para dito sa pinakang living room siguro nila ito. Yan. Dito na lang tayo kumuha. Kasi apat lang itong butas ng ating junction box. Yung ilaw kasi nakalagay sa receptacle na size number 4 at nilalagay natin dyan sa junction box. Ang butas kasi ng junction box, apat lang. Ay naka-expose. Kitang-kita. Pag magdadagdag ka pa dito ng isang butas, pangitingnan. Pag dito ka kukuha ng linya ng outlet. Ay baka din naman itong isang butas, kaya dito na lang tayo naglagay ng connection. Punta tayo dito, yan. Ito yung sa outlet. Ito yung switch, para dito yan. At dumiretso dito, yan, sa junction box. Bakit ako naglagay ng junction box yan? Kasi maglalagay tayo ng switch dito para sa ating 3-way. Yan yung control ng 3-way. Mababa yung linya ng ating switch para sa 3-way galing dito sa junction box. Ayun. Tapos, yung line talaga, ito na siya. Yan. Papunta dito sa valve na kukontrolin ng ating 3-way. Ito kasing second floor, nakapatong siya dito. At itong parting to, slab. Hindi lang nila nabangan ng mga pipe, yung slab. Kaya, exposed na yan. Ikakalam talaga natin yung tubong yan. Tapos, diretso siya. Yan nga. Dito, sa ilaw. Ang kabilang 3-way, dito na ako naglagay ng PVC pipe. Pababa. Dito, pinakangul yan. Pababa. Yun. Yan. Tapos, nagdiretso tayo sa isang ilaw. At saka, yung sa outlet. Ito na yung sa outlet. Yan. Tapos, yung control nito, yung nilagay ko ditong pipe, maglagay tayo ng utility, kabilaan na lang yan. Yan, para isang PVC pipe lang ang bababa natin. Ayun. Tsaka dito, diretso tayo sa isang kwarto. Yun. Yan na siya. Ngayon, hindi natin na linya na para sa switch. Linya na lang natin. Yan. Lagyan natin ang pagkakaguhit para kita-kita. Ayan. Itong mga guhit dito para sa ilaw, wala na sana yan. Pero di mo lang to. Kasi hindi na sana dapat lagyan kasi may mga number siya kung saan yung location ng ating mga switch. Ngayon, tatapos na tayo dito sa piping. Sa wiring na naman tayo. Ngayon, dito sa panel, maglalagay tayo ng wirings. Maglalagay tayo ng number 14 para sa ilaw at number 12 para sa outlet. Number 14 na lang ang ginamit ko kasi ilang ilaw lang naman ang dadalhin yan. Ayan. At yung number 12, yun na talaga, number 12 na talaga kasi sa outlet yun eh. Yan. Dito, sa ilaw muna tayo una. Puputulin natin yung number 14 dito, dalawa yung magbabalance, positive at negative. Puputulin natin siya dito para makapag-space tayo ng supply dito para sa tindahan nila. Yan. Tapos, makukulit tayo para sa switch. Ang control na ilaw dito sa main door ay yung BC. Yan, BC yan. Yung return ng C, dadaan na siya dito. Hindi na puputulin dito. Magdadrop na yun. Tapos, yung live, space dito, i-space natin yung live at saka ground. Yan. Tapos yung B para dito, galing sa switch, magdadrop na lang natin. Tapos, kuha tayo ng ground, i-space natin yung drop. Tapos, yung papunta ng ground, i-space natin. Yun. At diretsyo tayo dito. At dito, putulin pa rin natin yung positive at negative kasi para sa drop ng ilaw. Ayun. Saka yung magsusupply dyan, saka yung magsusupply doon. Puputulin pa rin, mag-space pa rin tayo dyan. Tapos pumunta siya dito sa CR. Yan. Yung live, hindi na natin puputulin dito. Diretsyo na yan sa switch. At yung ground,
wala na rin putol, mahaba na lang atitira para maging drop niya. At saka yung return dito, mahaba rin para drop na lang yun, wala lang putol. Ang nagdiretso lang dito, yung live diretso switch, yung ground diretso na, mahaba na ang ating titira para makadrop na siya. At yung return, mahaba na rin para makadrop na siya. At galing dito, yung live diretso na sa switch. Ayun. 3-way kasi ito, at ito yung sa kabila. At dito, yung live nakakabit na sa 3-way, at maglalagay na tayo ng traveler. Yan. Traveler diretso dito. At yung return, dito din magagaling sa kabila. Yan. Mahaba ang ating ilalagay kasi magiging drop na siya, yung lalagyan ng sipagil. At yung ground galing dito, diretso na siya, di na rin siya kailangan dito, walang paggagamitan. Diretso na siya. Yan. Ito dyan, mahaba ang ating ititira sa ating puputulin kasi magiging drop na yun dito. Ka-partner nung return dito sa ating isang switch para sa 3-way. Ayan. Dito sa isang circuit, sa linya pa rin tayo ng ilaw. Number 4 din na ating gagamitin. Dito, positive at negative, parehas na puputulin. Mag-space tayo ng live para sa switch. May return siya, dapat mahaba para drop na lang. Tapos yung ground, space natin din, lagyan ng drop para partner ng ground para dito sa ilaw. Tapos, tagputol tayo ng live yan, at yung ground nagputol din, space natin, di-display dito sa kabila. Ngayon, hindi na tayo puputol dito ng live, diretso na siya sa switch. Yan. Yung return, mahaba din nating puputulin kasi magiging drop na yun. Saka yung ground galing dito, mahaba din ang pasobra sa Jackson box, magiging drop na rin siya dito, magiging partner ng return dito sa ilaw. Yan, okay na yung lighting natin dito sa baba. Yung sa second floor naman. Itong sa second floor naman. Yan. Dito, ang ilalagay natin linya para sa second floor ay number 12. Galing panel, diretso na siya. Yan. Yan. Dito, puputulin natin yung live. Tapos, kukuha tayo ng para sa switch. Yung sa switch, number 14 na ang ating gagamitin. Tapos yung ground, diretso na siya dito. Diretso na dito siya sa ilaw. Ito, dito sa ilaw. Sa second floor na kukontrolin ng 3-way. Yan na tayo puputol ulit. At yung live, nag-space tayo dito, yun. Pinutol natin, space na ba yung ground na hindi natin pinutol. Sabay na sila. Yan. Maglalagay din tayo ng traveler. Ito, galing sa switch. Sasabay na natin yung dalawang traveler sa dalawang positive at negative na number 12. Yan, hanggang dito. Pero yung traveler, pagdating dito sa Jackson box na kukontrol ng 3-way, hindi na tayo magpuputol dito. Diretso na yun dito sa switch. Yan. Tapos, maglalagay din tayo ng return sa 3-way dito para dito sa ilaw. Medyo mahaba ang ating ilalagay na wire para may magiging drop tayo kung magkisami man sila. Yan. Tapos dito, space tayo. Tapos dito, yun. Yung live na number 12, positive at negative yun. Yung live ay hindi natin puputulin kasi hindi na siya kailangan dito sa ilaw. Diretso na siya sa outlet. Yung ground lang ang ating puputulin kasi doon tayo kukuha ng drop para sa ilaw. Papartner natin doon sa return. Aling dito sa switch. Dadan siya dito. Hindi na puputol. Dapat mahaba ang ating wire para may drop siya. Tapos, may bababa natin dito ang wire. Isa dito sa return. At isa dito. Yan. Bali, tatlo. Isang live. Maglalagay tayo ng live dito kasi kailangan ng live para dito. Sa 3-way, dito tayo kumuha sa baba ng live. Saka yung magbababa ng wire dito, dadan dito sa pipe, ay dalawang traveler, isang live, dalawang third. Bali, 5 na wire. Number 40 na rin ang gagamitin natin dito. Ayan. Tapos dito, number 40 na rin ang ating gagamitin diyan. Kasi yung sa outlet lang naman ang malaki ang load niyan. Dito sa ilaw maliit ang number 40 na lang dito. Yan, isang bulb na lang naman. Yan. Ang ating ginawa dito, yung linya ng ilaw at linya ng saksakan, number 12 ang ating ginamit. Bali ang dala, 3 ilaw lang naman. Dito na lang tayo kumuha ng linya sa outlet para sa ating linya ng ilaw. Yung mga return, number 40 na rin. At yung solo dito, number 40 na rin. Ayan. Pag maglalagay pa tayo ng linya dito para sa ilaw, magdadagdag tayo dito ng number 14, ay magastos na yun. Ano lang naman, 3 ilaw lang naman yan. At 2 saksakan lang naman ang dadalhin ng number 12. Ayan. At dito, sa mga outlet natin, 2 outlet lang naman yan. Number 12 ang ililinya natin. Space tayo dito para masuklan dito. Dito, magdadaan lang yung number 12. Papunta sa outlet. At dito, naka-space tayo. Dito na yun. Dito sa Jackson box, bumaba sa may linya ng switch. Yun, sa outlet na. Ayan guys, okay na yung ating nagawang plano. Sana may nakuha kayo kahit kunti lang. Ayan. Mas maganda ito sa mga baguhan para kahit pa paano may matutunan sila sa aking mga ginawa. Mas maganda kasi pag maganda ang pag-layout natin ng tubo, lalo pa kung naka-expose yan, magandang tingnan siya. Yang may mga number na yan, may mga number,
hindi na sana natin ginawa ng line dito. May mga number na rin. Pero kailangan dapat lagyan para makita nyo kung paano magpatakbo ng layout para sa PVC pipe. Ayan. At ang ating magiging connection dito sa panel board, ang ilalagay natin yung panel board yan, distribution box na para sa MCB. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano. At ito na ang ating panel board. Ayan. Number 8 na lang ating gagawing main line dyan. 63 amperes ang main. Sa ilaw, 16 amperes. Sa outlet, 20 amperes. Ito yung sa taas, 20 amperes. Yan. Ito ang sa taas natin. Sa second floor. Ang dala nito, ilaw at saksakan, pinag-isa na lang sila. Tapos ito, outlets sa baba. Bali yung outlet natin dito sa baba, dalawang circuito kabilaan yun, ay pag iisahin na lang natin yan. Ipipisa na lang natin yung isang line dito ng yung sa kabila, yung sa isang circuito, at yung dito din ipipisa na lang natin dyan sa isang breaker. Tapos yung sa linya ng ilaw, bali pinaka parang dalawang circuito din yun, ipipisa na lang natin dito. Yan. Ito yun. Ito yun. Ito yan. Yan o, ito. Bali, circuito sa ilaw, bali, ipipisa na lang natin ang bawat wire niyan sa isang breaker. Isang breaker na lang yan. At yung sasaksakan, ganun din. Isang breaker na lang. Ito. Yan. Yan ang magiging mukha niya pag siya ay na-install. Bali, itong pipe itong lumabas sa ating panel. Pero abang natin dalawang PVC pipe lang, patatlo yung sa main. Yan. Tapos, yung sa CO at sa LO, pag-isay na lang natin yan. Bali, CO at ilaw, ganyan. Itong sa taas, ganun din. Ipipisa natin yan sa isang PVC. Bali, dito siya dadaan. Ito, yan, yung panel. Bali, ipipisa na lang natin dyan. Bali, ang magiging naman yan ay apat number 12 at dalawang number 14. Yan, kasi naman yan, yung para sa taas naman, tuloy-tuloy na yun. Papunta sa taas, tuloy-tuloy na yan. Hanggang dyan. Yan. Yan yung sa second floor. Okay na guys. Yan ang pinano ng termination natin sa distribution box. Yan, puro MCB ang gamit natin. Ayan. Alright. Para lang ito sa mga baguhan. Sana may natutunan kayo sa aking mga ginawa. Yan, highlights natin ulit. Wala tayong may upload, kaya ito lang muna ang ipabahagi ko sa inyo. At sana may natutunan kayo kahit kunti. Ayan. See you guys. Bye bye. God bless. Peace out.